So what's up mga katropa and welcome to Joms TV. Maiiba itong ating vlog ngayon dahil mag-share ako sa inyo ng tips how to be confident. Based ito sa aking experience. Tara mga katropa, stay lang kayo sa ating vlog dahil talaga namang magugustuhan nyo at ma-inspire kayo dito sa aking tips para sa inyo. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pindutin mo lang yung subscribe button. And huwag mong kalilimutang pindutin ang bell button para updated ka palagi sa mga susunod pa nating vlogs here at Joms TV. So tara, let's start. Dating mga katropa, talagang super mahihain talaga ako. Pero syempre, nang lumaon ay unti-unti na nating na-overcome ito hanggang sa tuluyan nating ma-overcome ito. Kaya naman mga katropa ay now is the time para i-share ko sa inyo itong aking specialty, paano ko nga ba na-overcome itong anxiety at paano nga ba maging motivated para maging confident kayo sa inyong Number one mga katropa is believe in yourself. So, kailangan mahalaga na iisipin nyo palagi na kaya mo itong gawin. Walang imposible sa'yo, basta kung ano yung kaya mong gawin, well, now is the time to shine, not just only yourself but also for the others as well. Dahil nga malaki ang expectations nila sa iyo, lalong-lalo na kung ito ay oral defense, kung may thesis or di kaya group presentation, syempre hindi pa rin maaalis yung anxiety sa iyo. So napakahalaga na isipin mo palagi at isa sa puso mo palagi na kayang-kaya mo itong gawin dahil walang imposible sa iyo at walang tao na hindi niya ito kayang gawin. Basta kayang-kaya mo itong gawin. Dapat ang isang tao ay laging handa, kumbaga, na harapin or to challenge possible obstacles, not just only in your not just only as a student or as an employer but also in your life. Number 2 mga katropa is don't be anxious in your environment. So ito ang problema sa atin mga katropa. Palagi tayong tumitingin sa kung ano yung nasa environment natin. Kaya ito yung nagpapadagdag sa atin ng stress at anxiety. And also, talagang ito yung nagiging factor para mas lalo kang nervousin. Dahil syempre maraming tao ang nakatingin sa'yo. Lahat ng mga tao or halos lahat ng mga tao na nasa isang lugar ay sa'yo nakatingin lahat. So, hindi mo talaga maiiwasan na syempre nervyusin ka at may dumating sa time na hindi mo nakayanin. So, ito lang ang paalala ko sa inyo mga katropa, which is ito yung nagsilbing daan para ma-overcome ko itong aking anxiety at maging motivated or unti-unti tayong maging confident. So, mahalaga mga katropa na wag mong iisipin yung mga nasa paligid mo o yung mga taong mga nakapaligid sa'yo, huwag mo silang isipin. Dapat, kung presentation mo, or kung tatlo lang kayo, then, go for it. Dapat, alam mo yung gagawin mo. Dapat, masterin mo kung ano yung gagawin mo para hindi ka makameme or hindi ka mag-isa or mas gold out or so and so forth. And napakahalaga mga katropa is dapat wala kang pakialam. Kailangan positive ka na umakyat sa stage or hindi kaya mag-present in your judges or in your panelists. Ayan. So, dapat sabihin mo kung ano yung nalalaman mo at kung ano yung natutunan mo. Mas maganda na yung may masabi ka kaysa yung wala kang masabi. So, dapat aralin mo, intindihin mo, makinig ka maigi sa inyong mga instructors or sa inyong mga professors or even in your parents. And also, mahalaga mga katropa na dapat maging positibo lang tayo at wag natin isipin yung mga taong nakapaligid sa atin. Wag natin isipin na bubulihin tayo ng mga yan. Wag. Basta go for it. Number 3 mga katropa is think that you can do it without knowing it. So, idadagdag lang natin to dun sa ating second tip sa inyo, no? So, kailangan isipin mo na kaya mo itong gawin. Dapat wala kang pakialam, basta nakafocus ka lang sa kung ano yung i-deliver mo, wala kang pakialam sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kung ibubukan nila or kung kukutsain ka nila or kung pag-uusapan ka nila or pagchichismisan ka nila na parang mga marites, ayan,
mahalaga na stay what you are, because isipin mo palagi na nandyan yung mga nagsusuporta para sa'yo. Isipin mo na meron kang mga friends na nandyan para sa'yo. And isa puso mo na andyan yung mga parents, your loved ones to support you, dahil naniniwala sila na kahit merong lapses, ayan, sa iyong skills ay talagang magagawa at kayang-kaya mong gawin yun. Don't care about bashers. Basta ang importante is stay on track and be motivated. And also dapat kailangan alam mo yung magiging possible benefits at magiging possible risk po nito. Number 4, familiarize your possible strengths and weaknesses. So mahalaga mga katropa na alam mo yung iyong magiging strength, alam mo yung iyong magiging weakness. At tips ko sa inyo mga katropa, pandagdag dito sa ating tip number 4 is dapat in advance pa lang alamin mo na kung ano yung magiging strength mo, kung ano yung magiging weapon mo para maalis yung anxiety at masagot mo lahat yung mga tinatanong nila or ma-deliver mo ng maayos ang iyong presentation. And doon naman po mga katropa sa weaknesses, mahalaga na dapat alam mo yung iyong kahinaan. Kasi kung alam mo yung iyong kahinaan, well, mahalaga din na dapat ito yung magsisilbing lesson para sa gayon kung ano yung dapat mong i-improve sa iyong sarili, kung ano yung dapat mong itama. So mahalaga po na gawin niyo na ito in advance pa lang para sa gayon ay pagdating ng presentation or in your big day ay hindi kayo maguluhan, hindi kayo mawala sa sarili at talaga namang magiging confident at magiging successful kayo. Last but not the least is stay motivated. So mahalaga mga katropa na kailangan palagi kayong motivated. Tips ko sa inyo mga katropa is magdadasal bago ang inyong presentation or inyong big day, ayan, or kahit ano pa man yan, para sa gayon ay meron kayong guidance sa taas. So napakahalaga po yan. And also kailangan consult with your families and friends to support you, ayan, or with your closest classmates, ayan. Siguro kung maaari ay chat mo sila or kausapin mo sila or i-approach mo sila para hingin ang suporta nila sa'yo. Yan. So mahalaga na magkaroon kayo ng suporta with your families and friends dahil ito yung mag-increase sa inyo ng motivation sa inyong sarili para maging confident kayo throughout your life. So syempre mga katropa is dapat kumbaga balance lang yan. Ayan, ganun, balance na syempre dapat alam mo yung magiging weaknesses, risk, at alam mo rin yung strength and benefits. Para sa gayon ay talagang continuous ang buhay, palaging masaya ang ating buhay, palaging blessed tayong lahat, ayan, kahit anong edad pa man yan, bata man or matanda, and talagang and magiging inspirable itong ating buhay. So ayan naman talaga. So ayan mga katropa, I hope nagustuhan at may natutunan kayo dito sa aking 5 simple tips how to be confident in your life. So lagi nyo lang isa sa puso itong 5 simple tips ko dahil para po ito sa inyo. Dahil itong mga tips nito ay ang nagsilbing susi at daan para ma-overcome natin yung iba't ibang mga takot, anxiety at nervyos na nararamdaman natin or na-experience natin sa ating buhay. So, thank you very much po. Ingat po kayo palagi and God bless po sa ating lahat. Create, discover, and explore with Joms.